Ipinanganak si Daniel sa Cebu, Pilipinas, isang lugar na itinuturing ng maraming turista bilang paraiso. Ngunit para sa kanya ito ay palaging isang larangan ng digmaan. Ang kanyang bahay ay gawa sa lumang kahoy at kalawangin na mga tile na itinayo sa mga stilts sa gitna ng isa sa pinakamahihirap na kapitbahayan sa lungsod. Kapag umulan ng malakas, babahain ng tubig ang lahat. Ibinahagi niya ang espasyo sa kanyang ina, dalawang nakababatang kapatid na lalaki at isang lola na nagtitinda ng mga gulay sa bangketa. Sa murang edad, natutong mabuhay si Daniel sa kung anong meron siya. Madalas siyang natutulog ng gutom, ngunit hindi siya nagkukulang sa mga kasanayan sa pagmamasid. Napansin niya ang lahat, sino ang bumili ng ano, kung kailan ang pinakaabalang oras, kung paano nakuha ng mga nagtitinda ang atensyon ng mga customer. Kahit walang regular na paaralan, natuto siya sa kanyang mga mata at sa buhay. Ang unang pagkakataon na nagkaroon ng sariling pera si Daniel ay nang bigyan siya ng kanyang lola ng mga barya bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya sa mga bag sa ulan. Sa halip na gastusin ng mga ito, nagpasya siyang bumili ng 2 mansanas sa lokal na pamilihan. Naisipan niyang magbenta ng isa para makabili siya ng isa pa. Walang stall, walang karatula, lakas ng loob lang, tumayo siya sa pinakaabalang sulok ng kapitbahayan sa pagtitinda ng prutas. Walang masyadong nagbigay pansin sa isang payat na batang lalaki na may 2 mansanas sa kamay. Ngunit isang babae na dumadaan araw-araw ay huminto at bumili ng isa. Nakumbinsi ako ng iyong ngiti, sabi niya. Nag-iwan yon ng pangmatagalang impresyon sa kanya. Ang pagbebenta ay higit pa sa pagpapalit ng produkto sa pera. Ito ay pagpapalitan ng enerhiya, ng tiwala. Sa tubo mula sa unang mansanas, bumili si Daniel ng mas maraming prutas. Unti-unti, nagsimula siyang magtipon ng isang basket na may mga saging, mangga, mansanas at kung ano-ano pang pinakamurang araw na iyon. Napagtanto niya na hindi sapat ang nandoon lang, kailangan niyang manindigan. Kaya nagsimula siyang makipag-usap sa mga tao. Tinanong niya kung kamusta sila, nagbiro, at inalok sila ng prutas na may pagmamahal. Natuklasan niya na hindi lang produkto ang nabenta, ito ay ang karanasan. Hindi nagtagal, ginusto ng kanyang mga customer na bumili mula sa kanya, kahit na ang isang kakumpetensya ay nasa tabi mismo na may parehong presyo. Naging trademark niya ang ngiti niya at ang kanyang mga salita, ang kanyang kasangkapan. Natuto siyang magkwento, pahalagahan ang kanyang binibenta, iparamdam sa mga tao na hindi lang prutas ang binibili nila, kundi sumusuporta sa pangarap. Isang araw, binaha ng bagyo ang kalakhang bahagi ng Cebu. Maraming tindahan ang nagsara. Ang lungsod ay nasa kaguluhan. Habang iniisip ng lahat na protektahan ang kanilang sarili, nakakita si Daniel ng pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang prutas, inilagay sa mga plastic bag, at ipinamahagi sa mga tirahan at mga apektadong lugar. Ibinenta niya ang ilan dito, ang iba ay naibigay. Naunawaan niya na sa panahon ng kagipitan, ang mga unang naglilingkod ay nakakakuha ng respeto at ang paggalang sa katagalan ay nagkakahalaga ng higit pa sa agarang kita. Nakita ng isang lokal na reporter ang eksena at nag-post ng larawan na may caption na "Young man brings hope in the form of fruit." Nag-viral sa social media ang larawan. Kinabukasan punong-puno ng mga usyoso ang kanyang tindahan. Alam ni Daniel kung paano sasamantalahin ang sandali. Hindi naman siya natuwa pero hindi rin siya nagtago dahil sa inspirasyon ng larawang naging viral. Nagsimulang magsulat si Daniel ng mga maiikling parirala sa mga piraso ng papel na sinamahan ng bawat piraso ng prutas. Have a good day. You are important. Never give up on your dreams.
Hindi na binili ng mga tao ang prutas para lang sa prutas, kundi para sa mga mensahe. Marami ang nag-post ng mga larawan sa social media. Hindi nagtagal ay nakilala siya bilang the boy with the magic fruits. Nagsimulang bisitahin ng mga turista ang kanyang cart na gustong mag-uwi hindi lamang ng pagkain kundi ng positibong alaala. Napagtanto ni Daniel na siya ay gumagawa ng isang tatak nang hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Higit pa rito, lumilikha siya ng mga koneksyon sa mga tao. Ang simpleng kilos na yon ang naging pagkakaiba niya. Sa perang naipon niya, nag-invest si Daniel sa isang bagong cart. Ipininta niya ito sa makulay na mga kulay, naglagay ng canopy upang protektahan ito mula sa araw at isinulat ang kanyang pangalan dito, Frutas do Daniel. Mas nakakuha ng atensyon ang bagong hitsura. Napanatili niya ang magandang serbisyo, mga mensahe at kabaitan, ngunit ngayon ay may istruktura. Nagsimula siyang mag-isip bilang isang negosyante. Kinakalkula niya ang mga gastos, naunawaan ang mga kita at inayos ang inventaryo. Siya ay hindi na isang batang lalaki na nagbebenta ng prutas. Siya ay isang binata na nagtatayo ng negosyo. Nagsimula rin siyang magsaliksik ng iba't ibang prutas, nagdala ng pinya mula sa ibang mga rehiyon at sumubok ng mga juice at espesyal na hiwa. Ang dating ginawang improvised ay naging diskarte at napansin ito ng mga tao habang tumataas ang demand. Na pagtanto ni Daniel na hindi na niya magagawa ang lahat ng mag-isa. Kumuha siya ng childhood friend, isa ring favela resident para tumulong sa pagbebenta, pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang bawat isa ay nakatanggap ng pagsasanay, natutong ngumiti, tratuhin ng mabuti ang mga customer at magsulat ng mga tala. Si Daniel ay naging pinuno. Kahit sa murang edad, naging inspirasyon niya ang iba sa pamamagitan ng halimbawa. Siya ay nagtrabaho ng higit pa kaysa sa lahat, ang unang dumating at ang huling umalis. Ang kanyang maliit na koponan ay naging isang pamilya. Sa bawat bagong hakbang, tiniyak niyang isangkot ang komunidad. Ayaw niyang umakyat ng hagdan mag-isa. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng mabuhay ng walang pagkakataon. At ngayon gusto niyang maging pagkakataon para sa iba. Sa naipon na kita, umupa si Daniel ng isang maliit na espasyo at binuksan ang kanyang unang tindahan ng prutas. Walang magarbong, ngunit ito ay malinis, organisado, na may background na musika at mga pader na natatakpan ng mga positibong parirala. Naging tagpuan ang lugar. Bahagi ng mga kita ang napunta sa mga libreng kurso sa pagbebenta at serbisyo sa customer para sa mga kabataan sa komunidad. Tinawag niya itong social model. Higit pa sa paggawa ng pera, gusto niyang magkaroon ng epekto. Nagsimula siyang magbigay ng maiikling lektura, itinuro ang kanyang natutunan sa kalye. At natuto rin siyang makinig. Ang kanyang mga empleyado ay nagbigay ng mga ideya, ang mga customer ay nagmungkahi ng mga pagpapabuti. Lumago ang negosyo dahil ginawa ito ng may puso, hindi lamang sa mga spreadsheet. Di nagtagal, hinirang si Daniel para sa mga parangal sa entrepreneurship. Lumabas siya sa mga palabas sa TV, nakapanayam sa mga pahayagan at naimbitahan sa mga kaganapan. Sinabi niya ang kanyang kwento sa mga paaralan, universidad at trade fair. Ang lahat ng ito habang pinapanatili ang kanyang mga paa sa lupa. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Kahit isang milyonaryo, nagpapakita pa rin siya paminsan-minsan upang magbenta ng prutas mula sa kanyang orihinal na kariton. Kaya hindi ko malilimutan kung saan ako nanggaling, sasabihin niya. Sumulat siya ng isang libro tungkol sa kanyang paglalakbay at nagbenta ng libu-libong kopya. Ang pobreng bata mula sa Cebu ay isa ng pambansang halimbawa, ngunit higit sa lahat, siya ay isang binata na may pagpapakumbaba at pagkabukas palad. Nagpatuloy siya sa muling pamumuhunan, pagtulong sa mas maraming tao at pagpapalawak ng proyektong panlipunan.
Ngayon, nagmamay-ari si Daniel ng isang chain ng mga tindahan ng prutas na nakalat sa buong Pilipinas. Nag-empleyo siya ng daan-daang tao, karamihan sa kanila ay nagmula sa mga kapuspalad na komunidad. Ang kanyang tatak ay isang simbolo ng katapatan, sangkatauhan at pagkamalikhain. Walang lungsod sa bansa na hindi nakakaalam ng kanyang kwento. Pero para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang makita ang ibang kabataan na naniniwalang kaya rin nilang magtagumpay. Hindi yumaman si Daniel sa pagtitinda ng prutas. Ginawa niya ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa, empatya at tapang. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapatunay na hindi mahalaga kung saan ka magsisimula, ngunit kung paano ka magpasya na magpatuloy. At iyon, oo, posible na baguhin ang iyong kapalaran sa isang bagay na kasing simple ng isang mansanas sa iyong kamay at isang ngiti sa iyong mukha. Kahit na sa kanyang tagumpay, hindi nakakalimutan ni Daniel ang mga paghihirap na kanyang hinarap sa simula. Sa tuwing bumisita siya sa kanyang unang grocery store, ginagawa niya ang isang punto ng paglalakad sa eskinita kung saan siya ipinanganak. Uupo siya sa bangketa, titingin sa lumang barong-barong na gawa sa kahoy at inaalala ang mga gabing walang hapunan, ang mga ulan na bumaha sa lahat, ang mga tingin na nagdududa sa kanya. Sa mga pagdalaw na iyon, pinag-isipan ni Daniel ang tunay niyang natutuhan. At ang isa sa mga pinakamalaking aral ay malinaw. Sino mang gustong maging isang negosyante ay kailangang matutong mabigo ng hindi sumusuko. Nagsimula siyang ibahagi ng mas lantaran ang mga pagkakamaling nagawa niya. Ang panahong bumili siya ng napakaraming prutas at nawala ang halos lahat dahil hindi niya alam kung kailan ito dapat bayaran. Ang araw na nagtiwala siya sa isang supplier na nawala kasama ang kanyang pera. Wang oras na muntik na niyang isara ang kanyang mga pintuan dahil sinubukan niyang lumaki ng napakabilis. Ang negosyo ay hindi tungkol sa hindi kailanman nagkakamali. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy kahit na pagkatapos mong magkamali, sasabihin niya, at isinabuhay niya ito. Mga gintong panuntunan ni Daniel ang tagumpay ay hindi dumating bigla. Hindi ito dumating tulad ng sa mga pelikula na may background music at palakpakan sa dulo. Ito ay itinayo sa katahimikan, sa mga gabing walang tulog, sa mahihirap na desisyon, sa mga luha at halos mapatay na pag-asa. Nang matagpuan ni Daniel ang kanyang sarili na namamahala sa ilang mga grocery store, na may dos-dose ng mga empleyado at linya ng mga tapat na customer, hindi niya naramdaman na siya ang nanalo. Pakiramdam niya ay responsable siya dahil ngayon siya ay isang halimbawa. Ngayon, ang batang may butas na flip-flops at ang prutas sa bag ay naging tagapayo sa iba na dati niyang pinuntahan. Noon, nang walang anumang pagkukunwari, nagsimula siyang magtala ng ilang ideya sa isang kwaderno na may asul na takip. Ang parehong kung saan, mga taon bago, isinulat niya ang pagbabago mula sa pagbebenta ng mansanas. Sa tuktok ng pahina ay sumulat siya sa malalaking titik. Golden rules to never give up. Hindi sila handa na payo. Sila ay mga peklat na ginawang mapaputun. Magsimula sa kung ano ang mayroon ka, kung nasaan ka. Isinulat ito ni Daniel sa pag-alala noong panahong nahihiya siyang magtinda sa kalye. Nang akala niya ay napakaliit nito. Ngunit doon na may 2 mansanas, nagsimula ang lahat. Walang stall, cart o uniforme. Naroon lamang siya, ang kanyang kalooban at ang matatag na hitsura ng isang taong hindi na makayanang marinig ang hindi. Sabi niya, huwag maghintay para sa pera, ang perpektong kasosyo ang tamang kagamitan. Kung mayroon kang isang bagay sa iyong mga kamay, mayroon kang simula. 2. Magbenta ng higit pa sa isang produkto. Magbenta ng emosyon. Ang prutas na ibinenta niya ay kapareho ng marami pang iba, ngunit binago ng mga tiket ang lahat. Ang mga tao
ay hindi lamang bumibili ng mga mansanas, binibili nila ang pakiramdam na nakikita na binibigyan ng isang bagay na may pagmamahal, na lumikha ng koneksyon. At ang koneksyon ay lumilikha ng katapatan. Kapag naramdaman ng customer na isa ka lang, iiwan ka niya. Pero kapag naramdaman niyang espesyal ka, babalik siya. 3. Matuto araw-araw. Hindi tumigil sa pag-aaral si Daniel. Nagbasa siya ng mga second-hand na libro tungkol sa entrepreneurship, nanood ng mga video sa hiniram na cellphone ng kanyang kapatid, nakinig sa mga pakikipag-usap sa mga mas nakakaalam, at isinulat ang lahat. Sabi niya, ang mga huminto sa pag-aaral nagsisimulang umulit ng mga pagkakamali. Ang mga natututo naghihintay ng mga solusyon. 4. Mabagal na lumaki ngunit may matibay na pundasyon. Halos mapahamak siya ng pagmamadali. May pagkakataon na sinubukan niyang magbukas ng 2 tindahan ng prutas sa magkaibang kapitbahayan sa parehong buwan. Ito ay walang kabuluhan na itinago bilang ambisyon. Wala siyang kontrol, istruktura o isang handa na koponan. At halos mawala sa kanya ang lahat. Doon niya natutunan, ang mabilis na paglaki ay maaring maging kahanga-hanga, ngunit ang paglaki na may matibay na pundasyon ang nagpapanatili sa iyo sa panahon ng bagyo. 5. Lumikha ng halaga bago maghanap ng tubon sa panahon ng baha na bumaha sa kapitbahayan. Nawala ang halos lahat ng kargada ni Daniel. Pero imbes na magreklamo, nag-donate siya. Namahagi siya ng prutas sa mga lansangan at nagbigay ng sopas na may saging at luya sa mga matatandang may trangkaso. Makalipas ang mga araw, bumalik ang isang babae na nakatanggap ng mansanas kasama ang manager ng isang malaking supermarket. Siya ang naging unang corporate client. Kapag naghasik ka ng kabutihang loob, aani ka ng pagkakataon. 6. Magsama ng mga tao. Noong una, ginawa ni Daniel ang lahat sa kanyang sarili. Ngunit sa paglipas ng panahon, naunawaan niya na ang paglaki ay nangangahulugan ng pagtitiwala. Nagsimula siyang magsanay ng mga kabataan mula sa kapitbahayan. Ang ilan ay hindi pa nagtrabaho dati. Ang iba ay nagmula sa mas masahol na pinagmulan kaysa sa kanya. Ngayon, marami na ang mga tagapamahala at may-ari ng mga sangay. Ang tagumpay na hindi na ibabahagi ay nagiging pabigat, lumago kasama ng iba. Ang mundo ay nangangailangan ng mga multiplier. 7. Maging matiyaga. Dumating ang tagumpay, ngunit hindi nagmamadali. Ito na marahil ang pinakamasakit na aral. 3 taon nang walang pahinga. 3 taong pagdududa nang marinig na mas mabuting maghanap ng matatag na trabaho na walang yumaman sa pagtitinda ng prutas. Pero nagpumilit siya, hindi dahil sigurado siya, kundi dahil nawala na sa kanya ang lahat noon at ayaw niyang mawala sa sarili niya. Nalaman ni Daniel na dahan-dahang umiikot ang mundo para sa mga nagtatanim ng tama. Binasa niyang muli ang mga patakarang ito ng maraming beses. At nang ipresenta niya sila sa unang pagkakataon sa isang lecture, nakita niyang umiiyak ang mga tao. Ang mga taong tulad niya ay nagtitinda ng mga matatamis sa tren, nananahi sa madaling araw, naghahatid ng mga kahon ng tanghalian sa paglalakad. Ang mga taong kailangan lang marinig na ito ay nagkakahalaga pa rin ng pagpapatuloy. Noong gabing iyon, may nagtanong, Daniel, ano ang sikreto sa tagumpay? Ngumiti siya at sumagot. Ang sikreto, hindi para tumigil kapag parang walang nakamasid sa'yo. Dahil sa isang punto titingnan ng mundo at kapag nangyari ito, magiging handa ka na.